So ngayon na nandito na kami sa site, sa diving site kung nasa yung mga corals. Sir, explain to us, ano bang expect namin makita? So makita nyo dyan yung ating CNU. Ang size niya 1 meter by 3 meters. So meron tayong 10 units dito. Makikita nyo dyan marami ng talaga na naglalaro ng mga isda. So talagang yung sinasabi nga na para mapadami natin ng isda, dapat meron talaga silang pagbabahayan. So bukod sa ito ay dito sila nangingitlog. Kung mapansin nyo minsan yung lakas ng alon, sila din ay nakakatulong upang hindi masyado malakas ang alon pagdating doon sa tabi. Sa pampang? Yes. Okay, so parang meron din silang parang protective Yes. na ano. We're gonna be diving now, tapos papakita namin sa inyo yung makikita namin sa ilalim. Let's go! Kakaibang diving experience ang aking naranasan underwater. Ang saya sa feeling na makita up close ang mga coral reef na buhay habang pinapalibutan ng mga isda. Kung ako mismo masaya sa aking mga nakita, what more pa kaya sa mga mangingisda ng Marinduque na ang pamumuhay ay nakadepende sa kanilang karagatan. Ganda! Matapos ang ating masayang diving experience, time naman na makausap natin ang isang mangingisda na nakinabang sa proyektong ito ng DOST. Tara, samahan niyo ako at hanapin natin siya. So doon daw po yung bahay ni Mang Policarpio. So actually, kaya po tayo nandito kasi kakausapin na natin siya para alamin na natin kung ano nga ba talaga yung kahilingan niya. Since coming from Manila, ang dami sasakyan, ang dami nangyayari. Dito sa Marinduque, sobrang slow-paced. Sobrang slow-paced na mga nangyayari. I think Marinduque is super perfect. Pero ito na ho, sigurado kayo. Sigurado. Oh, sige ho. Salamat ho, Mang Maxima. Tao po! Ay, yes sir. Magandang umaga po. So, Mang Policarpio, ilang taon na ho kayo dito sa Marinduque? So dito na sir ako yung tinanganak, 47 years old na sir ako. So 47 years na pa ako nakatira dito. Dito sa Marinduque? Sa Marinduque. Oh, may asawa po ba kayo? Meron po. May asawa, may anak. 4 po. Ano ang hanap buhay nyo? Sa dagat talaga sir. Dagat ho. Opo. So, mangingisda. Kamusta naman ho yung pangingisda nyo dito? Mahaba sir kwento. Iba sir talaga nung una, iba yung sa ngayon. Pero sir, mahabang kwento. So pwede ba sir tayo umupo muna? Kaya ho kami napunta dito from Manila. Meron daw ho kayong kahilingan sa DOST. Actually sir, katulad nung mga nauna nilang project, sana na mas madagdagan pa. Especially sa mga corals na base sa aking experience as fisherman, na nung maliit pa ako kasi nakita ko maganda yung corals eh. Tapos lumipas yung panahon sa iba-ibang uri ng hanap buhay, nasira yung corals. Pero sir, yung pangingisda nyo before, yun talaga yung main source nyo? Yes, ng yun talaga ang hanapbuhay. pinagkakabahay namin dito. So dati ho, nung sinasabi nyo dati pa, gaano ho ka-abundant or gaano kaganda yung mga huli nyo dati? So bali, parang virgin pa yung forest namin dito. So yun ang nangyayari, kahit yung karagatan namin, sariwang-sariwa ang mga corals, kita mo mayabong, kumbaga sagana. Pero dumating nga yung panahon, so unti-unting nasira sa hanap buhay ng mga tao, iba-ibang klase, sa kalamidad. So yun ang hinahanap namin, na especially sa akin, na gusto kong maibalik hanggat maaari. At nakita ko na isa yung DOST na pwedeng maging partner naming mga mangisda. Hindi naman kasi ako, kumbaga, lumaki sa dagat ng kagaya nyo na 47 years na tabing dagat kayo lumaki. So yung appreciation ko, hindi kasing lalim ng kagaya sa inyo. Doon sa pagiging passionate nyo ngayon sa pagtulong sa karagatan, saan ang galing yan, sir, ngayon? Napapansin natin kung bakit minsan mahal mo ang isang bagay, yung mga bagay sa iyong paligid, dahil pag mahal mo ang pamilya mo. Ito yung bagay na hindi ko malimutan sa buhay ko bilang mangingisda, na kasama ko yung kapatid ko, na disgrasya sa pagsisid. Nasa gitna kami ng karagatan, walang matawagan ng tulong. Tinalikuran ko na lang kapatid ko, iniintay ko na lang kung mabubuhay o mamamatay. Kasi wala kaming knowledge sa mga first aid katulad ngayon. Walang gamit sa bangka. Sa hirap na dinadala sa kapatid ko, timalikod ako, lumuha ako. Sorry. Kasi po yung realidad. Na hindi ko, tinalikuran ko yung kapatid ko. Dahil wala akong magawa.